Hindi po tayo tinawag para maging believer o maging Kristiyano nang wala lang. Merong purpose ang Diyos. At ang purpose ng Diyos, pagpapatuloy na maunawaan na maraming tao ang kaligtasang ino-offer ng ating Diyos. Hindi lang po tayo. Hindi lang po narito. Sabi po ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So paningin ba ninyo sa ating love yun? Lahat po tayo, lahat ng tao mahal ng Diyos. Lahat ng tao ay nangyari na mamatay ang Panginoon para lahat ng tao ay maligtas sa kasalanan. Punta po tayo sa ating pinakang teksto. In 1 John. If you have the Bible, come with me. 1 John chapter 1, verse 1 to 3. Sabi po ng verse 1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig, nakita, napagmasdan, at nahawakan. Verse 2, nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinapangaral. Hindi lang po nagbigay ng testimony ang sumulat nitong book na ito, kundi ang sabi roon, ipinapangaral. So, ibig sabihin, itong sumulat, ipinapakita na ang lahat ng Kristiyano hindi dapat maging selfish. Kasi maraming Kristiyano yung sinasarili yung kaligtasan. Pero hindi po dapat ganun. Dapat yung kaligtasan natanggap niya, dapat niya ibinabalita din niya ito sa bawat tao makakausap niya. Verse 3, tatlong verse lang po ito. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa. Ang ino daw, sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito po yung nilalaman ng 1 John chapter 1, verse 1 to 3. Okay. Gaya ng sabi ko kanina, sa spiritual na buhay, the same was used to pass or transfer of the spreading of the responsibility to pass the good news of God. Kasi nga po, lahat po tayo gusto ng Diyos maligtas. Sa salitang man o tao, kung ikaw ay tao, kasama ka sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kasama ka sa ikinamatay ng Panginoon. Kasama ka para mapunta sa langit. Amin po ba yun? Lahat po tayo ay nais na Diyos magkaroon ng kaligtasan. So, sa ating po tinatawag na paksang ito, dapat po nating maintindihan, according to doon sa sulat po ni John, sa verse 1 to 3, ating pong itapik o paksain. Ano ang dapat nating gawin? Kung ako'y iniligtas ng Diyos, ano ang dapat kong gawin? Para sa kaligtasan ng marami. Ito po ang ating topic. Bearing the torch to pass on. So, meron tayong tinatawag na sabi nga ay maintindihan dito na tayo merong tungkulin. Hindi po tayo sabi nga ay silent Christian. Hindi po yon ang itinuturo sa atin. Ang kailangan na maintindihan dito, kailangan natin na dalhin yung tinatawag na torch na ito sa iba para sila ay malinawagan. Para sila ay magkaroon din ng tinatawag na tungkulin na mag-ipasa yung misyon. Magkaroon tayo ng tinatawag na legacy sa ating pong buhay. One meaning in relation to our topic, doon po sa bearing, ay sabi po ng dictionary, ito ay heraldry. Yung ipahayag mo, ipamalita mo, ipagsabi mo. So dito, makikita po natin doon na ang ibig po sabihin ng heraldry is a device or charge. Pamamahala. So think, sa bawat isa atin, sa oras na ito, meron pong ipinamahala ang Diyos sa atin. Can you say amen for that? Amen. In relation to our text, they have one goal.
Si John na sumulat ng ating teksto, si Matthew na sumulat ng kanyang tinatawag na sabi in relation to John, and even Paul ay nagkakaisa sila sa tinatawag na pangangaral. Okay, meron silang iisang layunin. Sa John, na ating pong nasariwa yung narinig natin, ipinapangaral. Maging si Pablo, sa tinatawag na 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi na rin niya roon, preach the gospel season or out of season. Malungkot ka man, dapat mong ipangaral ang salita ng Diyos. Ipagsabi, i-share. Kung ikaw may masaya, dapat ipangaral mo o i-share mo ang salita ng Diyos. So, anumang kalagayan, nagdadalang hati ka man o nagsasaya, ikaw ay magdadala o mag-share ng Word of God. Okay? So, in discussion noon po sa Timothy chapter 4 verse 2, second letter ni Pablo kay Timothy, sabi po doon, it instruct believer to prefer to share. Yun po yung pinakang context noon. Sinasabi lang po dito, every believer. Sino po mananampalataya dito? Amen. So, kung lahat ay mananampalataya, dapat po tayo nakahanda na magsalita ng mabuting balita. Bakit? Ay, mahal din ng Diyos yung mga tao, kapitbahay natin eh. Mahal din ng Diyos yung mga tao na malapit sa atin. Kaya nga po sabi ng Acts chapter 1 verse 8, ang una, sambayan. Kailangan yung sambayan natin ay kailangan makarinig. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, kung mayroong isang mananampalataya sa isang sambayanan, ang buong sambayanan ay maliligtas. Sabi noon, it instruct believer to be preferred to share the gospel at all times, regardless, yung po paliwanag doon, of the circumstances or perceived opportunity. Ano mga kalagayan mo? Sabi nga natin kanina, gaya na sabi ni Pablo, season or out of season. In relation to our topic, doon po sa verse 3 na natin pong narinig dito, makikita po natin the first church of responsibility that in all believer, ano po ba niyo kung ano? Know the truth. First step, know the truth. Bakit? Anong i-share mo kung di mo alam ang katotohanan? Parang teacher. Ano ituturo niya kung wala siya lesson plan na napag-aralan? Di ba? Very simple. But I know, tayo po ngayon dito sa lugar na ito, narito tayo sa simbahan because we know the truth. Kaya nga po tayo sa simbahan eh. Pero yung katotohanan yun, hindi po yun natatapos doon sa mga bagay na yun. Kailangan po natin magpatuloy. Okay. Our responsibility is to know the truth. Yun po yung sabi sa verse 1 ng ating pong binasa kanina. Ibig sabihin ng sumulat na ito, alam niya kung sino yung kanyang sinasabi. Alam niya kung ano yung katotohanan. Kaya nga, ipinapangaral niya yung katotohanan na kita, napagmasdan, nahawakan. Bakit? Kasi alam naman natin na nakasama siya ng ating Panginoon. You will know who is my disciple. Siya yung sumusunod. Siya yung nakakaalam. Siya yung ginaganap yung utos ng Panginoon. Kaya nga sabi sa 32, you will know the truth and the truth will set you free. Yun po yung sabi doon. Pagdating sa Joshua chapter 1 verse 8, common verses pa rin, huwag nyo kakalitaan basahin ang aklat na yon, dinipiliin ito araw at gabi. Why? Upang masunodin nyo ang lahat na nakasulat doon. Kaya nga sabi ng 32, you will know the truth and the truth will set you free. Kasi ang sabi ng Joshua 1:8, kapag nasunodin nyo ang lahat ng inuutos ng Panginoon, mapapalaya kayo. Saan? Una, sa kahirapan. Pangalawa, sa pagkabigo. Kasi ang sabi roon ng Joshua 1:8, pag nasunod nyo ang lahat na nakasulat doon, ang sabi roon, giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya wala pong Kristiyanong talunan because they know the truth. So we must know the truth. How? Paano natin gagawin yung mga bagay nila makilala katotohanan? Siyempre,
kailangan natin ang knowledge. Knowledge. Gather the knowledge. Kasi wala ka namang tinatawag na sabi nga ay pagkaunawa o pagkaalam ng katotohanan kung hindi mo alam ang katotohanan. Yes or no? Tama o mali? Okay. So napakaganda na maintindihan po natin, to have truth in our life, we must have knowledge. Yun po yung sabi doon po sa ating pong pinag-aaralan. Tandaan po natin, gathering knowledge is not the end of itself. Ang pagkakaroon ng knowledge, hindi po doon natatapos. Marami ka ng knowledge, hindi mo naman isinasakatuparan. Di ba? Kagaya ng doktor, alam niya kung ano yung mga bagay patungkol sa doktor, hindi naman siya nagagamot. Ano saysay? Di ba? Ganun din po tayo. Marami tayong alam sa Biblia, marami tayong verses na naipon, pero yung tinatawag na execution ay wala. Yung pagganap doon sa mga bagay na yun. So kung isinasapamuhay natin yung tinatawag na kaalaman na ito or knowledge na ito, ano po ba niyo? Pupunta kayo doon sa wisdom. Siguro pag-aralan na ninyo yung wisdom, di ba? Wisdom is the execution of knowledge. Kasi kung meron kang alam, kung marami kang nalalaman, dapat ito yung isinasapamuhay mo. Ito yung ginagawa mo para masabi, may alam ka nga. Kaya nga minsan, pagka tayo ay nagkaroon ng knowledge, at sabi nga, ito yung ipamuhay natin, ano sinasabi ng bang tao? May wisdom ka. Kaya kailangan natin, na sabi nga, maintindihan ang mga bagay na ito. So, as far as relationship to God is concerned, we must have wisdom. And this wisdom comes from the knowledge. And this knowledge comes from the Word of God. Kaya nga po sa pagdidesisyon natin, dahil alam natin yung kaalaman na nagmumula sa salita ng Diyos, meron tamang desisyon. Ito man ay desisyon, ito man ay pagpaplano, o whatsoever, doon sa buhay po natin, ay kailangan po natin magkaroon ng wisdom. Kung wala po tayong wisdom, wala po tayong patutunguhan. Kung wala kang wisdom sa desisyon mo sa buhay, anong mararating mo? Di ba? Eh, saan ang galing yung wisdom? Doon sa knowledge. Eh, saan ang galing yung knowledge? Sa kaalaman sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, hindi tayo ipapahamak ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Sabi nga po doon, those who are engaged in Christ, katulad po ng isang illustration, ay nung nabasa na ninyo yung illustration tungkol sa Samaritana na nakipag-usap kay Kristo. Tama ba? Nabasa na ba natin? Ano nangyari ron? Nagkaroon sila ng discussion. At doon sa discussion na yon, nalaman ng babae yung katotohanan. Okay, nung mapatunayan ng babae na siya na si Jesus, anong ginawa niya? Umalis siya sa harapan ng Panginoon, tumakbo. Saan siya napunta? Sa mga kababayan niya. Ano nung sinabi niya? Nakakita ko si Jesus. Narinig ko ang kanyang salita. Bakit kaya siya tumakbo at nakipag-usap sa kababayan niya? Dahil gusto rin niya ng Samaritanang ito na makita yung katotohanan na gusto niya iparating ng Panginoon. Kaya nga po ng panahon na yun, nagtakbuhan yung mga tao. Gusto makita si Jesus. Ito isa pang pinakang maganda doon. Nakilala niya ang Panginoong Jesus. Katulad ni John, sa text natin, ipinakita ng Samaritana, ipinahayag ng Samaritana, ipinangaral ng Samaritana kung sino si Jesus. Ano sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakikilala kay Jesus? Are you afraid of being a Christian? Kaya tahimik tayo? Kaya hindi natin ipinapaalam na tayo Kristiyano? Something that we must understand sa buhay natin. How the light of the gospel reaches you. Ito ang isang bagay doon. Ikaw sa sarili mo, paano ka nakarinig ng mabuting balita na pinaniwalaan mo at nagkaroon ka ng kaligtasan? Isang katotohanan, may nag-share sa inyo. Tama? Merong nagdala ng salita ng Diyos ng mabuting balita. Tama?
paano natin mababayaran yung utang natin? Doon sa pagkakaunawa ng katotohanan na tayo nga ay naligtas. Ito yung sinasabi sa tinatawag natin, second point natin, second charge natin dito. It is our responsibility to carry and pass it. Nalaman mo katotohanan? Ikaw ngayon ay binibigyan ng pagkakataong ito'y ibahagi mo. Kaya nga po ano sabi roon sa Matthew 28, ulitin natin, verse 19 to 20, kaya't pumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismahan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Verse 20, turuan, sumunod silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Carry our responsibility to pass it on. Hindi po natin dapat sarilinin ang kaligtasan. Kailangang ipahayag po natin yun. So doon sa verse 2 ng ating pong text, sabi roon, ipinapangaral sa inyo. Yun ang sabi doon, nung sumulat. Bakit kaya? Romans chapter 1 verse 14 to 15. Sinasabi dito, I am under obligation both to Greek and to barbarian, both to the wise and to the foolish. So, for my part, I am eager to preach the gospel to you, also who are in Rome. Ang sabi po dito ni Pablo, may utang siya. Nakita niyo sa Bible niyo, sa Tagalog? Si Pablo, may utang siya. Paano nagkaroon ng utang si Pablo? Hindi pera pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito na utang niya ay yung salitang tinanggap niya ay kailangan niyang ipasa sa iba. Kung hindi niya may papasa ito, nananatili na meron siyang obligasyon o may utang siya. The word utang, yung ginamit sa Tagalog. At pag sinabi natin utang, dapat bayaran. Chapter 1 verse 14 to 15, ulitin ko po, sabi ni Pablo, I am under. Nasa ilalim siya ng isang obligasyon to the Greek and to the barbarian. Sino yung mga tao nito? Sila yung mga hindi Kristiyano. Both to the wise and to the foolish. So, for my part, I eager to preach the gospel. This verse expresses the Apostle Paul duty to share the gospel with all people. Obligasyon ni Pablo na ipahayag, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, regardless of their background and status. Sa madaling salita, kahit sino. Pangatlo, not only to carry and to pass it on, but to push. Yung po pinakang keyword, to push. Bakit? Marami kasi Kristiyano. Natatakot, nahihiya, walang alam, baka pagtawanan. Diba? Anything, situation counts. Pero kailangan pa rin natin i-push. Ano i-push natin? Yung initiative. To push initiative in our responsibility. Bakit kailangan natin itulak? Sabi ng verse 3, so that many will come. Ito kasi ang gawain ng kaaway. Bigyan ka ng tinatawag na shyness. Pagka mahiyain. So, there's so many factor. Hindi ko alam kung anong factor yung nangyayari o nakukuha natin. Kapag tayo ay napipigilang ipasa yung light of the gospel. Hindi ko alam yun. Kasi meron tayong kanya-kanyang status, may kanya-kanya tayong experience, mayroon tayong kanya-kanyang tinatawag na kalagayan. Whether it is above or low or anything, nagiging dahilan yan para hindi ma-push yung initiative. Why we need to push the initiative, doon sa responsibilidad natin na ipasa yung church na yun kasi gusto rin natin silang makasama. Gaya ng sabi ko kanina, sabi ng Biblia, kung may mananampalataya sa isang sambayanan, ang buong sambayanan ay magkakaroon ng kaligtasan. Kung hindi naniniwala na ligtas ka, dapat ang sambayanan mo rin ay ligtas din. Ang tanging pamamaraan ng Diyos, masyaran sila noong liwanag ni Kristo.
Romans chapter 10 verse 14 to 15 to explain paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya. Paano sila sasampalataya? Hindi naman nila alam kung ano yung Kanyang pananampalatayaan. Maraming tumatawag pero hindi naman sila sumasampalataya. Kaya ang sabi natin, ang kanilang panalangin hanggang bubong na lang. Why? The foundation of the prayer is tradition, not in faith. Paano sila sasampalataya kung wala naman sila naririnig or napapakinggan? So, dito papasok tayo. Di ba? We will share yung gusto ng Diyos na marinig nila. Okay. Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? Hindi naman pwedeng mangaral ang believer. Sila yung recipient. Tayo gagamitin. Why? Because we know the truth. Verse 15. At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinusugo? Like passing the torch in Olympic. Wala pong tinatawag na nagdala ng torch na basta na lang lumapit ako na. Lahat sila inatasan ng committee, ng leadership. Ikaw ang magdadala. Sa espiritu ng kalagayan natin, ikaw yung isinusugay. Pero hindi lang po naman ito ibinigay sa atin, sa ilang tao. Ang sabi ro, go ye. Lahat ng mananampalataya inuutusan ng Diyos. Sabi ng Biblia, sagana ang aalihin. Pero kakaunti ang mag-aani. Tumulong po tayo. Bakit? Kasi tayo rin po magkakaroon ng reward. Pagdating niya sa langit, gaya na sabi ni Pablo sa Timothy, ay mararanasan na niya yung putungan siya ng korona ng buhay. Bakit? Because Paul is evangelist. Siya yung nakakilala ng salita ng Diyos at maraming tao ang nakakilala sa pamamagitan niya. Gusto rin po ba natin mag-isip si Pablo? Na pagdating sa langit, kukoronahan ka ng korona ng buhay? Dahil sa ginawa mo? Kaya nga po, we need to challenge to pass the torch na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga po doon, this verse implored the idea that people cannot call on God if they have not believed in Him. Kaya po tayo po yung naatasan na magpaliwanag, magturo, mag-share noong mga hindi pa nila alam. Kaya nga po, kailangan po nating makita ang katotohanan ito. In God's intention to His wonderful plan of salvation, He never planned to keep and be selfish sa buhay natin para sa kaligtasan ng iba. Alam naman po natin yan. Naligtas ka, sabi mga sa katabi mo, naligtas ka kasi may nag-share sa iyo. Tama po ko? Tama ko? Hindi ka mapupunta rito sa church nito at malalaman yung totoo kung wala nag-share sa inyo. Kaya po, ang challenge po dito, pass the torch. Inuutos po ito ng ating Diyos. Kasi sabi ng Matthew, go and preach the gospel. Pangalawa, Matthew 9:37 and also in Luke chapter 10 verse 2, in both passage, this Jesus is describing the vastness of the spiritual harvest. Yung kalakihan, yung kalaguan, yung malawak na pag-aani sa spiritual. At ito po ang sabi ron, and the scarcity of those willing to work in it. He urged His follower to pray more worker to be sent out to be gathered the harvest. Kaya po ang challenge dito, Isaiah in the Old Testament, chapter 6, verse 8. Dito po, nagkaroon ng conversation sa passage na ito, ang propetang si Isaiah at ang kanyang pag-response sa Diyos. Na kung saan siya yung tinatawagan for someone to be sent. Naghahanap ang Diyos na kung sino isusugo doon sa misyon. At ang sabi ni Isaiah, nag-volunteer siya. Narito po ako. Send me. Can you repeat and apply what Isaiah says? Ano ba sabi? Narito po ako. Ako po ang isugo niyo. Tanda po natin, hindi po tayo sinusugo sa hindi natin alam yung lugar. Ang pinakamadali, sabi nga ng Acts chapter 1 verse 8. Una, isinusugo ka sa iyong sambayanan. Pangalawa, sa iyong kapitbahay. Pangatlo, sa kapaligiran mo. Ngayon, kung natapos mo ng gawain ngayon at inalaw ni Lord, pwede ka nang mag-mission o mag-missionary sa ibang bansa. O di ba maganda yun? Okay, so the challenge is, are you willing to accept ako po ang gamitin nyo?